Good morning po. Morning. Okay, so let's open our Bible sa Acts chapter 10. Okay, so basahin po natin hanggang 16. Okay, so sabay-sabay po tayo. At Caesarea, there was a man named Cornelius, a centurion in what was known as the Italian regiment. He and all his family were devout and God-fearing. He gave generously to those in need and prayed to God regularly. One day at about 3 in the afternoon, he had a vision. He distinctly saw an angel of God who came to him and said, "Cornelius." Cornelius stared at him in fear. "What is it, Lord?" he asked. The angel answered, "Your prayers and gifts to the poor have come up as a memorial offering before God. Now, send men to Joppa to bring back a man named Simon who is called Peter. He is staying with Simon the tanner, whose house is by the sea." When the angel who spoke to him had gone, Cornelius called 2 of his servants and a devout soldier who was one of his attendants. He told them everything that had happened and sent them to Joppa. About noon the following day, as they were on their journey and approaching the city, Peter went up to the roof to pray. He became hungry and wanted something to eat. And while the meal was being prepared, he fell into a trance. He saw heaven opened and something like a large sheet being let down to earth by its 4 corners. It contained all kinds of 4-footed animals, as well as reptiles of the earth and birds of the air. Then a voice told him, "Get up, Peter, kill and eat." "Surely not, Lord," Peter replied. "I have never eaten anything impure or unclean." The voice spoke to him a second time, "Do not call anything impure that God has made clean." This happened 3 times, and immediately the sheet was taken back to heaven. Let us pray. Father God, we just thank you for the reading of your word, and we pray for your Holy Spirit, O God, to be with us. May you help us understand your word today, O Lord, and let your name be glorified. This all we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, so ang title po natin, Vessels that Build Up Oneness of the Spirit. So ano po ba yung oneness of the Spirit? So oneness belongs to the Holy Spirit. This oneness of the Spirit refers to the church or a church of oneness. Doon po sa Ephesians chapter 4, basahin nga natin, Ephesians chapter 4, verse 4 to 6. There is one body and one Spirit, just as you were called to one hope when you were called. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. So, one body, sabi po ng verse 4, one body and one Spirit. So, the body is filled with the Spirit. So, yun, ang bawat isa po sa atin ay filled with the Spirit. So, that is the hope of our calling. So, yun po yung pagkakatawag natin. Kung bakit nandito po tayo ngayon. So, yun po yung sinasabi niya dito. One body, one Spirit. The body is filled with the Spirit. That is the hope of our calling. So, we are called to be, tayo pong lahat, we are called to be the body of oneness of the Spirit. Doon po sa verse 5, sabi niya dyan, one Lord, one faith, and one baptism. One Lord. So, ibig sabihin, ang tinutukoy po niya dito ay si Jesus. Okay, so one Lord. So, in the book of Revelation, there is one tree of life. So, kung nabasa na po ninyo doon sa Revelation, there is only one tree of life, and that is Jesus Christ. But there are many trees of life. Tayo po yun. So, there are many
trees of life, but one tree of life, Jesus. The Holy Spirit, so ang work po ng Holy Spirit po sa atin, the work of the Holy Spirit is to lead us into the oneness, the one body, and the oneness of the Spirit. So ulitin ko po, ang oneness of the Spirit is, oneness of the Spirit belongs to the Holy Spirit. So all believers, so when we believe in Jesus Christ, we are filled with the Spirit. So all believers are filled with the Spirit. Hindi niya sinabi dito na mga matatandang believers lang, o kaya yung mga kabataan. Even yung mga bata, when they receive Jesus as their Spirit, as their Lord and Savior, they are filled with the Holy Spirit. So as we are filled with the Spirit with Christ, we are one body. We are one body. Isang group po tayo. Ibig sabihin, ang tawag po dyan, one body. With many members. Bawat isa may, di ba, member ako, member ka. Pero tayo po ang tinatawag na one body. Kung lahat po tayo ay puno ng banal na Espiritu, like for example, I am filled with the Holy Spirit. Si Gordy filled ng Spirit, bawat isa filled ng Holy Spirit. So we are one body and meron tayong oneness of the Spirit dahil iisa lang po ang Holy Spirit na meron po tayo. Okay? So, yun po. We are one body but many members. So, all work according to their purpose. Ang bawat isa ay tinawag. Okay? So, meron po tayong pagkakatawag. Merong tinawag na mag-preach ng salita ng Panginoon. May tinawag na mag-song lead. May tinawag na tumugtog. May mga tumawag na magtuturo ng mga bata. Okay? So, ang bawat isa po sa atin ay may sarili-sariling pagkakatawag, and we are all filled with the Spirit. Kaya as we are filled with the Spirit, di ba ginagawa natin yung mga ministry natin. Okay? So we are called, kung ano man pong purpose ng Panginoon, kung bakit nandito tayo ngayon. Okay? So yun po ang tinatawag na body of the Spirit, and as we do the ministry, we are building the body of Christ. So, ano po ba yung mga vessels? So, tayo po yung mga vessels. Okay? Isa akong vessel ka. So, we are vessels. Kapag nagtulungan po tayo, we are building up the oneness of the Spirit. Dahil nga, ang bawat isa ay filled ng Holy Spirit. Amen? Sabihin nga natin sa iyong katabi, you are filled with the Spirit. And that Spirit ay ang Holy Spirit. So, ano po ba yung gagawin natin as vessels in order to build up oneness of the Spirit? So, yun po yung papag-aralan natin ngayong umaga. Okay? So, dun po sa Acts na binasa po natin, gusto ko lamang pong i-share yung background po nito bago po tayo makarating dun po sa chapter 10. Ang pinag-usapan po dito ay si Peter. So, si Peter po ay isa po siyang disciple ni Jesus Christ. And kung ma-remember po ninyo, siya po yung malapit sa Panginoon at sinabi niya na susunod siya no matter what bago maipako si Jesus that time. Pero sinabi ng Panginoon na before the rooster crows, ay i-deny siya 3 times. Okay, so siya po si Peter. Si Peter po ay deny niya si Jesus ng 3 times at tinanong din ng Panginoon si Peter na, Peter, do you love me? Ng 3 beses. Okay? So dahil sinasabi niya, mahal kita, Lord. Diba? Hindi kita iiwanan. Pero sa istorya ng libro ng Acts ay dininay niya si Jesus ng 3 times. And then, tinanong din siya ni Jesus kung gaano niya kamahal si Jesus. Doon sa chapter 1 po ng Acts, Jesus resurrected. Okay, so namatay na si Jesus, di ba? And then, doon po sa chapter 1, pinag-usapan kasi doon na si Jesus ay na-resurrect na siya.
Pero bago siya umakyat sa heaven, ay nagpakita siya sa mga tao, sa kanya pong mga disciples. Okay? And then, He gave His disciples final instruction. Ano po ba yung sabi ni Jesus sa kanya pong mga disciples? Now, you have to be witnesses to Jerusalem, to Judea, and to Samaria. So, ito pong Judea and Samaria ay mga malapit lang sa Jerusalem. Neighboring cities of Jerusalem. Ito pong Judea and Samaria. Tingnan nga natin yung mapa. Okay, so sabi po ng Panginoon, bago siya akyat sa heaven, sabi niya sa mga disciples, you will be witnesses to Jerusalem, to Judea, and to Samaria. Okay, so yun po yung instruction ng Panginoon. And to the ends of the earth. Hindi lamang dito, kundi to the ends of the earth. Okay, so kung titingnan po natin, ito pong mga dito sa mga Jerusalem ay mga Hudyo. Pero kung dito po titingnan natin dito sa Samaria, hindi sila Hudyo, mga Samaritans. Sila yung tinatawag na unclean or unholy. Okay? So, ito pong mga taga-Hudyo, meron silang law na hindi sila dapat makipag-usap sa mga hindi Hudyo dahil sila ay unclean. Hindi sila malinis. So they are forbidden to talk with the Samaritans and to the Gentiles, even the people in Caesarea. Pero bakit ang instruction ng Panginoon sa Acts chapter 1 ay sabi niya, you will be a witnesses to Jerusalem. Ang pinagsasabihan niya po dito ay ang mga Hudyo, ang kanya pong mga disciples. So sabi ng Panginoon, you will be witnesses to me, to Jerusalem, Judea, and Samaria, and to the ends of the earth. So Jesus went into heaven, now seated at the right hand of God. So yun po yung Acts chapter 1. And then Acts chapter 2, nagkaroon po ng Pentecost. Okay, in the upper room, the Holy Spirit came over 120 Jews, di ba? Doon sa upper room, namatay na si Jesus, di ba? Umakyat na si heaven. Yung mga disciples niya, mga 120 people in the upper room, as they were praying, Peter was the one who rises up and preached to the crowd. Doon sa, di ba, nung nag-speak in tongues kasi sila doon, di ba, they are filled with the Spirit, di ba, they speak in other tongues. Pero may mga hindi taga doon na bisita dahil they are celebrating the Pentecost. At di ba sabi niya na, ano kayong ginagawa nila? Bakit lasing ba sila? Ganito. So, si Pablo, si Peter, ay siya yung tumayo at nag-preach sa kanila and explain niya na ganito. Okay, so mahaba yung chapter 2. So, dahil sa preaching ni Peter, merong 3,000 na believers. So, yun yung first community of Christians. Okay? So, dahil sa preaching ni Peter. Okay? So, let's go to chapter 3 and 4. So, after the first community na 3,000, nagtuloy-tuloy si Peter and John. They perform a lot of signs and wonders. They also heal yung mga may sakit. And the community became bigger and bigger. Mas dumaming naniwala kay Jesus. Okay? So, and then, dun sa Acts 5, nagkaroon po ng problema dahil dun sa some lied of their offerings. Sino yun? Si Ananias at saka si Sapphira. They said na ibibigay sa church yung pinagbentahan nila pero hindi nila binigay. So namatay sila. So this is a wake-up call for the community. So narattle yung mga bagong mga Kristiyano. Okay? The apostles continue to perform. So hindi yon naging hindrance kay Peter and John. They continue to perform a lot of signs and wonders. The authority in this time were under the Roman rule. So, the believers were persecuted. So, yung mga bagong Kristiyano, they are being persecuted, and the more they were persecuted, the more they grow. Okay? Chapter 6 na po tayo ng Acts and 7. Chapter 6 and 7, the church appointed some people to look after people's needs. So, ito na po yung naghati-hati na sila ng trabaho. Meron yung in charge sa word, meron yung in charge sa prayer, meron din yung in charge sa pagpapakain for
meron ding in charge sa tumitingin dun sa mga pangangailangan ng mga Kristiyano. Okay? And then, eto na po yung, dito na makikita si Stephen. Stephen siya po ay evangelist. Siya ang first Christian martyr. Maalala po ninyo, namatay siya dahil nga dun sa persecution. At isa na doon si Saul o kaya si Paul, okay, the great persecutor. And then, chapter 8 na po. Because of the persecution from the government, disciples were scattered. Meron ng mga pumunta sa kung saan-saang lugar. Okay? So, scattered na ang mga Christians dahil sa persecution. So, disciples were scattered at dito si Philip nadagdagan na ang preacher ng word. Si Philip na preach in Samaria, okay, si Philip nag-preach na siya sa Samaria and Caesarea. Yan po yung mga lugar na hindi po mga Hudyo. Okay? So mga Samaritans, mga Gentiles. And then, dito na po nabaptize yung Ethiopian eunuch. So siya po yung first on the road to Gaza. First time the gospel was preached beyond the Jewish circle. So, noon kasi ang gospel, ang isip nila ay sa mga taga-Hudyo lang. Pero nung na-persecute ang mga Christians na scatter sila, at si Philip, nag-preach siya doon sa Caesarea, at dito po, nag-preach siya sa Ethiopian eunuch on the road to Gaza, at nabaptize po siya doon. And then doon sa chapter 9, doon sa last part of chapter 9, Peter traveled around. So umikot na po si Peter, healing the sick, spreading the word in towns like Lydda, okay? So si Peter ay umalis na siya sa Jerusalem, pumunta na siya sa Lydda and Joppa. Okay. So yan po yung pinuntahan po ni Paul na nag-preach ng salita ng Panginoon. Okay, and then Peter, dito po sa Joppa, ito po yung si Peter, he raises someone from the dead. Sino po to? Quiz. Si Dorcas. Okay, so yun na po yung chapter 9. And then, we go to chapter 10, at yun na po yung point number 1 po natin. Okay, so pray fervently and give generously. Sa mapa po muli muna tayo. Okay, so there was a certain man in Caesarea. Dito sa Caesarea, merong certain man. Siya po si Cornelius. Okay, so there was a certain man in Caesarea called Cornelius, a centurion of what was called the Italian regiment. Si Cornelius po ay, of course, hindi siya Jew. Si Cornelius, siya ay Roman. And he's a Roman military. So, ibig sabihin, kung centurion, ibig sabihin, he is head na may pinamumunuan siyang mga 100 na soldiers. So yun po yung sinasabi niya dyan, na si Cornelius ay isang centurion, isa siyang leader, Roman military officer responsible for 100 men. And then dun sa verse 2, pumunta nga tayo dun sa verse 2 of chapter 10. Si Cornelius po ay pwede bang sa New King James Version? Si Cornelius po ay isang devout man and one who feared God with all his household, who gave alms generously to the people and prayed to God always. So take note, hindi pa niya natatanggap si Jesus dito. Okay? So he's a Roman military officer. Pero he's a devout man and one who feared God with all his household, who gave alms generously to the people and prayed to God always. And in verse 3, wait lang, balik po tayo dun sa verse 2. Ito pong ginagawa kasi ni Cornelius, parang it is a picture of a royal priest sa panahon po natin, na one who prays and give generously. And then in verse 3,
About the 9th hour, 3 p.m. po yan sa oras natin. He saw clearly in a vision nung nananalangin po siya. May nakita siyang angel coming in and saying to him, Cornelius. And in verse 4, and when he observed him, he was afraid and said, What is it, Lord? So he said to him, Your prayers and your alms have come up for a memorial before God. So Cornelius earnestly desired to know God. Dahil nga, syempre, he's a devout man. Talagang nandun yung desire niya to know God. And he feared him with all his household, gave alms generously to the poor. So these actions drew God's favorable attention. So parang natuwa ang Panginoon dun sa ginagawa ni Cornelius. Because isa po itong picture ng isang royal priest, prayerful and generous. Okay? So, love people and fear God. So, God appeared to him. Sabi niya dito, your prayers and your alms have come up for a memorial to God. So God remembers yung mga prayer, yung mga ginagawa ni Cornelius na mabuti. So maging din po sa atin. Ano ba yung mga prayer natin in our closet, prayer closet? Ano po ba yung mga ginagawa natin sa ating mga kapwa? God remembers. So, hindi po nawawala yon. Sabi ko nga kanina sa Sprout course natin, ano man yung mga nagawa natin, naka-record po yon. At itong ginawa nga po ni Cornelius ay natuwa ang Panginoon. Okay? So, God remembers our prayers and our generosity. Maging yung pagbibigay natin, hindi lamang sa church. Even yung sharing what we have sa ating mga neighbors, sa mga nangangailangan, nare-remember po yun ng Panginoon at nakikita niya. Okay? And in His time and in His own way, i-reward po tayo. He remembers us. Na kapag darating din yung time na mangangailangan po tayo ay God remembers us. God remembers us. Hihipo din siya ng mga tao to help us. So God showed Himself to Cornelius. Doon sa kanyang pananalangin ay nakita siya ng Panginoon. Kaya wag po tayong mapagod na mag-pray, wag po tayong mapagod na tumulong, wag po tayong mapagod na magbigay. Dahil the Lord remembers anuman po yung mga ginagawa po natin. And then in verse 6, verse 5 muna, okay? So merong instruction ang Panginoon kay Cornelius dahil nga alam ng Panginoon na God desires, Cornelius desires to know God more. So alam ng Panginoon yung laman ng puso ni Cornelius. Kaya sabi niya doon sabi ng Panginoon kay Cornelius, now send, verse 5, now send men to Joppa. Doon nga sa atin pong mapa. Okay? So, si Peter, di ba, nag-umpisa siya dito, and then lumabas siya from Jerusalem, nakarating siya sa Joppa. So, ibig sabihin, si Peter ay nandito sa Joppa. Si Cornelius naman ay nasa Caesarea, nananalangin. He wants to know God. Yung preacher ng Panginoon ay nasa Joppa. So through the Holy Spirit, nangusap siya kay Cornelius. Sabi ng Panginoon kay Cornelius in verse 5, now send men to Joppa and send for Simon whose surname is Peter. Okay, na nasa Joppa. So very specific yung instruction ng Panginoon. Simon whose surname is Peter, parang ang surname, Simon, Peter. And then verse 6, he's lodging with Simon, a tanner, whose house is by the sea. So this is an instruction from God through the Holy Spirit kay Cornelius. He will tell you what you must do. Verse 7, and when the angel, dun sa verse 7, and when the angel who spoke to him had departed, Cornelius had called two of his household servants
and a devout soldier from among those who waited on him continually. Verse 8, so when he had explained all these things to them, he sent them to Joppa. Okay, so balikan po natin yung verse 7. Sino yung mga sinend niya? 2 of his households and ba't kaya nagpadala siya ng isang soldier? Why one of the sent ones is a devout soldier? Because people in Caesarea do not want people dun sa mapa. People from Caesarea do not want people from Joppa. And people from Joppa do not want people to Samaria. Kaya sa pagta-travel nila, baka may mangyari sa kanila. Okay. So yun yung purpose kung bakit nagpadala siya ng isang soldier. Okay. So yun po yung point 1 po natin. Like Cornelius, as a vessel of to build up oneness of the Spirit, we need to be prayerful, pray fervently, and give generously. And then point 2 po natin, ano po ba ang isang characteristic pa? Ano pa dapat ang gawin ng isang vessel in order to build up oneness of the Spirit? Point 2 natin, break free from traditions, acknowledge and embrace the deep and wide God. So, balik po tayo doon sa istorya, doon sa verse 9. Okay, so natapos na yung pag-uusap ng Panginoon at saka si Cornelius. On the following day, the next day, so nasa travel na yung dalawang household servant and the soldier papunta ng Joppa. Okay. So on the next day naman, as they went on their journey and drew near the city, malapit na sila sa Joppa. Nung malapit na sila sa Joppa, the following day na yon, si Peter naman ay umakyat on the housetop to pray at about the 6th hour. So, ibig sabihin, 12 noon sa atin ngayon. Okay. So, umakyat si Peter naman dun sa housetop para mag-pray. And then, in verse 10, then he became very hungry. Siyempre, alas 12 na ng tanghali yan eh. So, siguro, nagpa-fasting. Nagpa-fasting ba kayo? So, si Peter, then he became very hungry and wanted to eat. But while they made ready, nung nagprepare sila, siguro naamoy niya, ang bango ng adobo. Ang bango naman nung niluluto nila. Pero nagpe-pray siya doon. He fell into a trance. So, ibig sabihin, ano po ba yung trance? Yung out of oneself or half-conscious. So, yung trance na yan ay si Peter, nung nananalangin siya at nagutom siya, ay parang half-conscious siya. Kaya naamoy niya yung niluluto nilang, yung prepare nilang pang-lunch nila. So, he fell into a trance. Naging half-conscious si Peter. And then, anong nangyari? Verse 11. And so, heaven opened, and an object like a great sheet, okay, di ba? Parang nagbibiro ka ba, Lord? Yung nagugutom siya, gusto niyang kumain, pero naging half-conscious siya. So may nakita siyang vision. Ano yun? Then he became very hungry and wanted to eat. But while they made ready, he fell into a trance, verse 11. And so heaven opened, nakita niyang nagbukas ang heaven, and an object like a great sheet bound at the four corners, descending to him, may bumababang sheet sa kanya, and let down to earth. And in verse 12, in it were all kinds of four-footed animals of the earth, wild beasts, creeping things, and birds of the air. And a voice came to him, Rise, Peter, kill and eat. So 3 times Peter saw a vision of unclean animals. At sabi nga ng Panginoon dun sa verse 13, and a voice came to him, Rise, Peter, kill and eat. And in verse 14, and Peter said, Not so, Lord, for I have never eaten in it anything uncommon or unclean. In other translation, ang sinasabi po dyan, anything unholy or unclean. In the Old Testament kasi,
merong instruction doon or kaya law na sabi ng Panginoon that there are things that you can eat at yun ay clean, and there are things that you cannot eat, yun po yung unclean. At isa doon, ang sinasabi nila ay, mga pinangalanan nila ay yung mga ipinakita ng Panginoon sa kanya, yung mga four-footed animals, yung mga wild beasts, yung mga creeping things and birds of the air. So, they consider these things as unclean. So, doon po sa verse 14, sinabi ni Peter na hindi siya kumakain ng ganon. Dahil nga, ito yung ayaw niyang evaluate yung Jewish traditions. So, it is their tradition na wag mong kainin yan dahil bawal. Sabi nila, hindi malinis. Okay? Unclean. So, ayaw ni Peter. So, he is stuck with his traditions. Pero, ano po ba yung message ng Panginoon sa kanya? In verse 15, and a voice spoke to him again the second time. Basahin nga natin lahat. What God has cleansed, you must not call common or unholy. Parang sinasabi na dyan, ano man yung nilinis na ng Panginoon, huwag mong sasabihin unholy. Diba sabi dyan in verse, saan po ba nanggaling yung mga four-footed animals? So, verse 11, and so heaven opened, and an object like a great sheet. So, ibig sabihin, yung four-footed animals of the earth, wild beasts, creeping things, and birds of the air, nanggaling sila sa heaven. So, all of it are create ng Panginoon. Even you and me ay create ng Panginoon. Kahit dun sa sinasabi nila na ang mga taga-Samaria, ang mga taga-Caesarea, they are unclean. Pero ang sinasabi ng Panginoon kay Peter sa Acts chapter 10, lahat ng create ko ay clean. Ano ka man, Hudyo ka man, Gentile ka man, Samaritan ka man, o ano man yung saan ka mang nanggaling na tribe. Ang parang sinasabi ng Panginoon kay Peter ay, everything that God had created ay clean. So, walang dapat masabi na clean. Dahil, ang sinasabi ng mga Hudyo, ang gospel ay hindi para sa mga hindi taga-Hudyo. Ang gospel ay para sa mga Hudyo lang. Pero dito kasi sa vision ni Peter, parang sinasabi niya ay lahat pwedeng makareceive ng salvation. So yun yung message ng Panginoon. So God is telling him that He created everything. All are clean and nothing is unclean. All the creatures shown was from heaven and taken again to heaven. And then, verse 16, sabi kasi dyan, this was done 3 times and the object was taken up into heaven again. So, ito pong 3 times na vision na ito, sinasabi niya na there is no favoritism. Na hindi lamang ang mga taga-Hudyo ang favorite ng Panginoon. Even us also, Gentiles. Mahal din ng Panginoon. Kung paano niya itrato ang mga Hudyo, ganun din po sa atin. Yun po ang message doon po sa vision ni Paul, sa vision ni Peter. Kaya naman, doon po sa verse 34, basahin nga po natin, verse 34 of chapter 10. Then Peter opened his mouth. So ito na po yung eksena sa bahay ni Cornelius. So in short, nung nakita ni Peter yung vision, di ba nasa housetop siya, nagpipray and then nakakita siya ng vision hanggang verse 16. Doon po sa verse 17 kasi, yung mga pinadala ni Cornelius nandun na sa gate. Nandun na sa gate na tinitirahan ni Peter. Okay, basahin nga natin verse 17. Nung natapos kasi, nananalangin si Peter at nakakita ng vision, sakto naman na dumating na yung mga pinadala ni Cornelius. Now, while Peter wondered within himself what this vision, which he had seen, meant, behold, the man who had been sent from Cornelius had made inquiry for Simon's house and stood before the gate. So, timing lahat
all things work together. Mula pag-usap ng Panginoon kay Cornelius, pag-usap ng Panginoon kay Peter, siya naman yung pagdating niya doon sa pagdating ng mga servants ni Cornelius. So doon po sa sa preaching ni Peter sa bahay ni Cornelius, yun po yung verse 34. So sinasabi po ni Peter doon po sa preaching niya sa bahay ni Cornelius na doon kasi sa bahay ni Cornelius, ang daming mga relatives tsaka mga kapitbahay niya. So nagtawag na siya. Parang Bible study ba? May darating na magtuturo ng Bible, ganito. So andun na sila nag-aantay. Kaya nung pumunta na sila, so ito na yung discussion preaching ni Peter. Doon sa verse 34 of Acts chapter 10, na-realize, doon na ipanarealize ng Panginoon kay Peter ang ibig sabihin ng kanyang vision. Na ang Panginoon shows no favoritism. Wala siyang favorite. Hindi niya ako favorite, hindi niya favorite si pastor, hindi niya favorite ang isa sa atin, kundi pare-pareho yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. So dito sa preaching ni Peter, na-realize niya na ang ibig sabihin ng vision ay walang favoritism or God shows no partiality. God shows no partiality. And in verse 35, but in every nation, whoever fears Him, sino man ang may takot sa Panginoon and works righteousness is accepted by God. Wala na yung sinasabi o kaya yung mga tradition ni na Peter, na tradition ng Jewish tradition na you must not touch unclean things, na hindi dapat makareceive ng salvation ang mga unclean things. Pero God accepts everyone. Amen? God accepts everyone who fears Him and works righteousness. Sabihin mo sa iyong katabi, God accepts you. God accepts everyone. Hindi niya yung sinasabi na ikaw lang dahil nag-work ka sa church, ikaw lang dahil ganito, ganito. Sino man, sabi niya ng verse 35, whoever fears Him and works righteousness is accepted by God. And verse 36, the word which God sent to children of Israel, preaching peace through Jesus Christ, He is Lord of all. So ibig sabihin, God sent Jesus Christ, the Lord of all, to proclaim peace to everyone at hindi lamang sa mga taga-Hudyo. And verse 37, that word which was proclaimed through all Judea and began from Galilee after the baptism which John preached, God anointed Jesus, verse 38, of Nazareth with the Holy Spirit. Okay, so patuloy po na nagpe-preach si Peter sa kanila. And then in verse 44, anong nangyari nung talaga nandun yung desire ng mga tao ni Cornelius at maging siya? Anong nangyari in verse 44? While Peter was still speaking these words, the Holy Spirit fell upon all those who heard the word. Nagkaroon ng baptism of the Holy Spirit. And in verse 45, and those of the circumcision who believed were astonished, as many as came in with Peter, because the gift of the Holy Spirit has been poured out on the Gentiles also. So na-receive din nila yung baptism ng Holy Spirit. Di ba at first in the upper room, mga Jews lang yon. But because of the preaching of Peter, even the Gentiles, kasama po si Cornelius doon ay na-receive nila yung Spirit. In verse 46, for they heard them speak with tongues and magnify God. Then, for they heard them speak with tongues and magnify God. So, na-receive din po ng mga Gentiles ang baptism po ng Holy Spirit. So, Jewish are not to associate. Ito po kasi ang tradition ng mga Jews. Jewish are not to associate with Gentiles. But after the event happened with Cornelius,
nung nagkaroon ng baptism of the Spirit doon sa mga taga-Gentiles, yung mga taga-Caesarea, they started to accept the Gentiles. Di ba ayaw nila noon? Ayaw nilang makapag-usap sa mga Samaritan, sa mga hindi Hudyo. Pero nung pagkatapos na nagkaroon ng outpouring of the Spirit doon sa bahay ni Cornelius, the Jewish people started to accept Gentiles. So yun po, that is why we are here today. But we need two vessels in order to build up the oneness of the Spirit. First, we have to pray fervently and give generously. And then next, we have to break free from traditions and acknowledge and embrace the deep and wide God. So yun po yung atin pong topic ngayong umaga. Amen. So, let us be vessels that build up oneness of the Spirit. Gugulat ako sa bilis mo. Hallelujah. Are we all blessed? Sabi mo nga sa katabi mo, you are a vessel. Lahat po tayo ay vessel ng Panginoon. Do we believe this? Okay, we need to break through on this idea na marami pong nagsasabi, basta ako, member lang ako ng church, hindi ako minister. Everyone is a minister. Everyone is a vessel. Can I hear amen? Sabi mo sa katabi mo, you are a vessel. Sabi mo sa kanya, the Spirit will empower you. Can I hear amen? Dahil ang dami pa pong mga dapat maligtas, ang dami pa po nating mga dapat gawin. Sabi po ng Bible, kung hindi po magpupuri ang tao, gagawin ng Panginoon na ang mga bato ay magpupuri sa Diyos. Ano ko kaya? Biglang nagliparan ng mga bato at umaawit sa Panginoon, paano ka kaya magre-react? At alam nyo mga kapatid, nagagalit ho ang iba, marami pa mga Kristiyano nagugulantang. Sabi nila, oh, how come? Itong addict na to, ngayon ay preacher na ng Word of God. Itong taong ito, hindi naman nag-aral. Pero bakit? Ngayon, ginagamit siya ng Panginoon. Kasi nga, hindi ka nagpagamit Di ba? Yung kapitbahay mong chismosa, Kristiyano ka, every Sunday nasa church, pero inaaway mo, naiinis ka dun sa kapitbahay mong chismosa. Huwag kang magugulat, isang araw yung chismosang kapitbahay mo, pastor na pala, ikaw hanggang ngayon, nandyan ka pa rin. Sapagkat kung hindi po tayo magpapagamit sa Diyos, ang dami pong mga Cornelius na po pwede po niyang gamitin. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, kaya ngayon pa lang, sabi mo sa kanya, magpagamit ka na. Amen? At wag ho tayong sasamaan loob, balang araw, yung pong mga taong hindi po natin inaasahan na magamit, sila po yung ginagamit ng Panginoon. Right? So, kapatid, kaibigan, we should be a vessel na magamit ng Panginoon to build up oneness of the Spirit. Meron ho akong nabasang istorya. Nakakatuwa. Yun pong isang bata ay pilay. At ito po ay hindi po makapasok sa school kung wala pong bibit-bit sa kanya papunta sa school. Yung bata po ay napakagaling. Magaling sa arts, magaling sa mathematics, nag-excel sa lahat po ng bagay. The only problem is, wala po siyang kakayanan na maglakad papunta sa school. At alam niyo kapatid, nakakatuwa dahil yung kanya pong kababata, na kapitbahay po niya, every day, binubuhat po niya. No, itawid kahinan, taladungan na. Yun pong kapitbahay at pagkatapos dinadala sa school. Pagkatapos pag-uwi, gano'n na naman ho, binubuhat niya pauwi sa bahay. At alam niyo kapatid, nakakatuwa dahil nung graduation na po nila ng grade 6, yun pong pilay, nagkaroon ho ng honor. At siya ho ay
sinabitan ng medalya. At alam nyo kapatid, nung graduation day, hindi ho makaakyat sa stage yung bata. Yun pong kapitbahay niya, kinakailangan niyang buhatin ulit at dalhin sa stage para lamang tanggapin yung pong kanyang medalya. At alam nyo, ang nakakatuwa, pag-akyat po nila sa stage, pati po yung bata na nagdadala lamang sa kanya ay nabigyan din po ng medal, honor ng school dahil nakita po nila yung sakripisyo po ng taong ito. Alam nyo kapatid, meron pong nais gawin ang Panginoon sa buhay ng maraming mga tao. Do we believe this? Not only for us believers, but even to the Gentiles, merong pangarap ang Panginoon. Kaya niya nilikha ang tao para po magbigay ng kapurihan sa Panginoon. Wala pong tinatangi, wala pong pinipili ang Panginoon. Nais po niya ng lahat ay mapagpala. Bakit hindi natin gamitin ang buhay po na ito para po mapagpala ang iba? Can I hear amen? Can I hear amen? At alam niyo, yung pong taong ito, hanggang sa sila po'y nag-college, yan ho ang ministry ng lalaki. Ang dalhin siya sa school. Ang dalhin po siya sa kung saang pangarap nun pong walang kakayanan. Alam niyo, nagtagumpay po yung pilay. Nagtagumpay din po yun pong nagbubuhat sa kanya. And you know, my brothers and sisters, in life, ang dami pong nais i-bless ang Panginoon. Ang dami pong mga tao na nais i-promote ng Panginoon. Kung hindi po man siguro natin nakita na tayo po yon, magpagamit po tayo para ang ibang tao ay magamit din po ng Diyos. Naintindihan po ba natin? Can I hear amen? Higit sa lahat, wala pong nabuhay para sa sarili lamang. Naalala ko po ang sabi po ng Bible. Pwede ba natin makita Proverbs 19 verse 17? Proverbs 19 verse 17. Can we read it? He who has pity on the poor lends to the Lord, and He will pay back what He has given. Tayo po na nagpapahiram o tumutulong sa mga taong walang kakayanan. Sabi po ng Bible, para tayong nagpapautang sa Diyos. Okay. Tao po ayaw magpautang, di ba? Pero alam mo, pagka ikaw, ginawa mo ang isang bagay para sa ibang tao, para sa ikauunlad ng ibang tao, para ka daw nagpautang sa Panginoon. Pwede ba tumingin lahat sa akin? Ang Diyos marunong magbayad ng utang. Can I hear amen? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, magpautang ka sa Panginoon. Ha? Intindihin mo yung mga hindi ka intindi. Mahalin mo yung mga hindi ka mahal-mahal. Tulungan mo yung mga hindi dapat tulungan. Di ba? Unawain mo yung mga ang hirap unawain. Tanggapin mo yung mga taong di ka tanggap-tanggap. Higit sa lahat, ang paggawa mo po niyan, hindi para sa sarili mo, gagawin mo para sa Panginoon. Isang araw, tatanggapin ka ng Panginoon. Isang araw, tutulungan ka ng Diyos. Isang araw, ipopromote ka ng Panginoon. Isang araw, uunawain ka ng Diyos sapagat ang mga bagay na itinanim mo, babalik po sa iyo. Can I hear amen? Can I hear amen? Hindi ka ba marunong umawit? Pero marunong ka magmotor. Iangkas mo na yung marunong umawit. Dalhin mo sa practice. Dalhin mo sa church. Hindi ka man marunong kumanta. Sa pamamagitan mo, may isang taong umaawit sa Panginoon. Sabayan mo na lamang siya sa pagpupuri. Can I hear amen? Kung meron kang motorsiklo, pumunta ka sa church, huwag kang pumayag. Na mag-isa mo lang, pwede ka namang mag-angkas. Di ba pwedeng iangkas mo na yung kapitbahay mong lasenggo? Bago maubos yung kanyang baga, maligtas man lang siya. Are you with me?
Can I hear amen? Hindi ba po pwedeng magamit ang buhay po na ito sa mga panahon po na ito na meron pong tao na makabalik sa Panginoon at maglingkod sa Diyos? Nakakapagod ang gumawa ng mabuti, sa totoo lang. Minsan gusto ko na rin magtampo sa Diyos. Sabi ko, Panginoon, ang dami ko nang pinaaral. Ang dami kong tinulungan. Nasaan ang iba? Ako'y nagtatanong. Pero dapat po bang tumigil? Hindi. Isang araw maintindihan na mga taong natulungan po natin, meron pong responsibilidad sila na tumulong din sa mga mahal nila sa buhay o sa mga taong dapat din po nilang tulungan. Di man po tayo makasingil ngayon sa mga taong tinulungan natin. Okay? Huwag ho nating isipin yung balik sa atin. Ang Diyos ang magbabalik sa iyo. Sabi mo nga sa katabi mo, ang Diyos ang magbabalik sa iyo. At alam nyo kung paano magbalik ang Panginoon, siksik, liglig, umaapaw, walang sukat, kalagyan. Bakit? Para po tayo ay maging alulod ulit ng pagpapala na meron pong tao na mapagpala sa Panginoon. Alam niyo ba si Cornelius? Sundalo po siya. Okay? Sundalo po siya. Hindi naman siya minister eh. Pero nagpe-pray lang. Pero habang nagpe-pray, hindi lamang siya nagpe-pray, lumalabas at nagbibigay. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi lang siya nagpe-pray. Nagbibigay din. Minsan kasi masarap lang mag-pray eh. Yung magbigay, masakit. Pero alam nyo, ang natutunan po natin sa buhay, this is my secret in life. Sabi ko, Lord, every day, pagpalain mo ako. So that I can be a blessing to other people. At alam nyo, kapatid, nagugulat din po ako. Tinawag po ako ni Chris. Nung isang araw, sabi niya, Pastor, ito yung babayaran mo sa credit card mo. Halos malaglag po ako sa upuan dahil yung aking babayaran sa isang credit card ko is almost 30,000. Sabi ko, wow, ang galing naman. Alam mo, pag tayo po kasi tumatanggap ng bill, magkakaiba po tayo ng reaksyon. Di ba? Yada doma, ma-high blood dan. Gafot siya high blood dan, gugungutan da ngamin kapitbahay. Gungutan da familia. But sabi ko, oh, go. Sabi ko, wow. Sabi ko sa kanya, yung isang credit card ko, magkano naman? So, meron po akong 8,000 na bill doon sa isang credit card ko. Pero sabi ni Chris, pero may magandang balita, Pastor. Yung rewards mo na 5,000 ay nabawas na, so 3,000 na lang. Isipin mo, may mga rewards pa lang naiipon sa mga panahon na walang-wala ka. Grabe. Sabi ko, ito na ba yung pagpapautang sa'yo, Panginoon? Sabi mo sa katabi mo, magpautang ka kasi sa Diyos. So, ito na. Hallelujah. Sakit sa ulo ko, problema ko, may biyahe pa tayo, Visayas and Hong Kong. Sabi ko, paano, saan ko kukuha? So, nagsusumbong ako kay Claire. Sabi ko, Mami, may babayaran tayo, almost 30,000. Sabi niya, pangalaam nga ruti pagbayad mo. Siyempre, sagot ko, kay Lord. Kay Lord. Alam niyo, isang araw lang, bigla may tumawag sa akin, o pumunta ka sa ganito, merong ibibigay sa'yo. Pupunta daw ako sa DSWD kasi meron po akong tatanggapin. Ay, grabe. Ang requirement lang, kinakailangan meron akong certificate of indigency. So, tumawag po ako kay Kapitan. Sabi ko, Kap, pwede ba ako makahingi ng certificate of indigency? Sabi niya, sige Pastor, pumunta ka doon. Wala ako doon, pero nandun yung secretary, nandun yung treasurer, nandun yung konsihal, pipirma. Alam mo, kapatid, nagulat ako. 10,000. Ang ginamit niya, DSWD. Alam nyo?
Ang dami pong mga taong naghihintay ng ayuda, hindi makatanggap. Ang isang indigent na pastor, nakatanggap. I was so shocked dahil itinawag lang po sa akin, and I consider it as a blessing. You know why? Sa mga panahon na wala kang malalapitan at sa mga panahon na wala kang makakapitan, alam nyo, yung ginawa mo nung nakaraan, ang pagpapahiram mo sa Panginoon, ang hindi ka napapagod gumawa ng mabuti, sa mga panahon na kailangan mo, magbabayad ang Diyos sa iyo. Sige, kunin mo sa DSWD. Can I hear amen? 6 months po ako nag-aabang na meron po akong mag-credit sa bank. Wala hong pumasok ni singkong duling, wala. Pero nung sinabihan ako na magbabayad ako ng almost 30,000, alam niyo po ba bilag-bigla? May biglang na-credit sa aking account at naidagdag para po mabayaran ko ang aking utang. Nabalik po sa isipan ko kanina habang nagpipreach si Chris. Ang sarap ng nagpapahiram sa Diyos. Be an avenue, a vessel, para po ang ibang tao ay mapagpala at ibe-bless ka ng Panginoon. Kapatid, ang problema kong utang ko, meron pa akong sukli ngayon na 1,000. Purihin ng Panginoon. Parang hindi kayo masaya. Kaya nung narinig ko po itong teaching na ito, sabi ko, wow, ito na yon. Kaya kapatid, lagi kang maghanap ng paraan. Saan mo ako gagamitin, Panginoon? Saan mo ako po pwedeng gamitin na merong ibang tao mapagpala, na may ibang tao na kinakailangan umangat? Kung kinakailangan tayo po yung yumukod, at tayo po ay tutuntungan ng ibang tao para lamang maabot nila pangarap nila, gawin ho natin. Hindi ho kawalan sa atin ang tayo ay maapakan ng iba para lamang may marating ang ibang nangangarap. Nagpapahiram ka sa Panginoon. Can I hear amen? Can I hear amen? Yung mga taong nalulungkot ngayon, libangin mo sila. Aliwin mo sila. Sabihin mo sa kanila ang pangako ng Diyos. Gamitin mo lang itong pong vessel na ito. Minsan, may mga taong may pangangailangan, gusto nating tumulong, pero madalas sinasabi natin, paano ko siya tutulungan? Lalo na ngayon, lahat ng tao mayroong pangangailangan. Pero alam mo, gawa ka ng paraan na magamit ka pa rin para tumulong. Naunawaan natin? Can I hear amen? Can I hear amen? Hindi naman sa lahat ng pagkakataon pera eh. Hindi sa lahat ng pagkakataon pera ang kailangan ng tao. It's just a matter of connecting people. Are you with me? Pwede bang, ito tong 6 na to. Shh, kayo 3, hindi kayo. Form a circle. No, circle lang, nagulo na kayo. Okay, good. Hold hands. Wider. Wider. Okay, good. They're expecting for bigger one. Lahat naman sila nangangarap para ng promotion. Naunawaan natin? Everyone is excited. Bigger, bigger. Come on, bigger. Paano ba kayo nangangarap ng bigger? Come on, bigger. More, more, more. And to the point, kapag sinabi nila, Pastor, wala nang hangganan. Wala nang hangganan. Pero dahil gusto po nilang i-stretch, feeling po nila, mawawala na. But God will still provide. Can I hear amen? Can I hear amen? Nangangarap po ba tayo? Lahat po tayo, pwede pong merong contribution para ito pong circle po na ito ay lumaki. Magpagamit lamang tayo. Are we expecting for the expansion of God's kingdom? Then expand. Then expand. And expand. Stretch. Stretch. But God will surely bring someone
Habang meron pong willing. Can I hear amen? Can I hear amen? Come on, stretch. Go. Meron po bang willing? Hallelujah. Meron pong magsasabing ako na. Are you with me? Now, do you still want more? Then stretch, grow, and grow. Meron pa rin po ba? Woo! Come on, stretch and go! Come on, go! Meron pa rin po bang willing? Come on, everyone! Everyone, come on, go! Hallelujah! Pwede po ba? Meron pa rin po ba? Woo! At hindi po mawawala ng Panginoon. God is doing something. Can I hear amen? Be a vessel of blessing. Meron po ba? Ito na lang po ba? Ito na lang po ba? Come on, grow and grow and grow and grow. Amen. And grow and grow and grow. There will always be space if you want. Can I hear amen? Can I hear amen? Meron pa rin po ba? Come on, grow. Keep growing. Keep aiming. Keep aiming. Still. Meron pa pong space. As you do this, my brothers and sisters, God is doing someone. Come on, everyone. Come on. Grow and keep on growing, 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 keep on desiring, keep on receiving, make yourself available, and God will do something. Hallelujah, 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 and growing and growing and growing and growing and growing and growing. We can extend up to the back. Come on, go. Hallelujah. Church, so long that everyone, we are all excited na magamit ng Panginoon. And we will offer ourselves as an avenue of blessing. Ang Lord ay gagawa po ng kaparaanan na tayo po ay makarating. Come on everyone, join hands together. Hallelujah! Praise the Lord! 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 Nakita po ba na yung power? Pwede ba bang balikan natin yung title? A vessel of? Vessels that build up oneness of the Spirit. Nakita ho natin kapatid, if we are all willing to build up oneness in the Spirit, we can do greater things for God's glory. Can I hear amen? Can I hear amen? Kung ano ang meron ka, kaya mong ibigay. Yung maliit na apoy, kung lahat po tayo ay merong apoy, kahit maliliit po yan, maliliwanagan po natin ang lugar kung saan dapat magliwanag po tayo. Church, this is the anointing. Can I hear amen? This is the power of unity. This is your power. Dahil nung ikaw, inilagay mo ang sarili mo as a vessel so that the spirit of oneness ay maganap at mangyari. Meron pong nagaganap, meron pong nangyayari. Can I hear amen? Shall we close our eyes for a moment? Lord, we thank you for this teaching. Hindi namin inisip, Panginoon, kung sino kami. Lord, maybe we're not so talented. Maybe, Lord, we are not so equipped. But, oh God, ang maliit na apoy na meron po kami, kung ito ay idadagdag namin sa apoy ng iba, we can burn, oh God, the whole city for your glory. The very small oil that we have, kung idadagdag namin ito, Panginoon, sa oil ng iba, then we can produce more oil, O God, to fuel, O Lord, your church and your kingdom upang magawa namin ang kalooban mo. Lord, we're not alone. With this circle, O God, you have let us realize with the oneness in the Spirit, Panginoon, na meron po kami, we can give you greater glory, O God.
sapagat ito po ang nais mo. Panginoon, wag nawa kaming magsawa na makiisa. Na mangyari, Panginoon, ang oneness of the Spirit. Because as we do this, O Lord, we believe we can be an avenue of blessing to many people. Sa mga taong walang kakayanan, pag idadagdag namin, Panginoon, ang maliit naming kayang gawin, we can accomplish greater things. Kapatid, kaibigan, hindi totoo na wala kang magagawa. Meron kang magagawa para sa Panginoon. Hindi totoo na wala kang magawa para sa mahal mo sa buhay. Meron kang maiaambag. Meron kang magagawa. Your life is a blessing. You are a blessing. Keep believing. Keep doing it. Gumawa ka ng mga maliliit na hakbang ng pagsunod sa Diyos. Isang araw, ang pangarap ng Panginoon magaganap dahil sa mga maliliit na hakbang na ginawa mo. Kapatid, kaibigan, sa oras po nito, nais kong sabihin sa iyo, saan ka man naroroon, even you people watching online, you can be a blessing to many people. Be willing to offer your life as a living sacrifice to God and offer your bodies na maging alulod ng blessing sa maraming mga tao at mapangyari po natin ang pangarap ng Panginoon, ang pagkakaisa natin sa Espiritu at malwalhati ang atin pong Panginoon. Lord, I thank you for these people. Nakikita mo, Panginoon, ang bawat isa. They have received your word. Ang aking dalangin, Lord God, let your word accomplish, O God, great things in the lives of them that receives your word. And today, Lord God, I pray, release your blessing to all of us, men and women standing before you. Pagpalain mo ang iyong mga anak, Panginoon. Ano man ang pangangailangan nila sa buhay, give it to them. Maybe some are in need of miracle, O God, of healing. Touch them and heal them. Maybe some of them, Lord, they are in need of breakthrough, O God, financially. Give them the breakthrough they need. Lord God, maybe some of them, they are in need of peace, O God, in the family. Give them the complete peace. At Panginoon, sa araw po nito, lalabas kami sa lugar na ito, Panginoon. Angkin namin, dala namin ang pangako mo na kami na nagmahal sa iyo, hindi kami mawawalan. Kami na magpapagamit sa iyo, Panginoon, hindi kami mawawalan. Maraming salamat at sa oras na ito, Panginoon, sa aming pong pag-iwahiwalay at pag-uwi sa aming mga tahanan, ingatan mo ang bawat isa sa amin. Lord, we receive the Spirit so we can work for the Spirit of unity. Lord God, allow your people to become vessels, O God, that will build oneness of the Spirit. And truly, blessing will come after blessing, breakthrough after breakthrough, ang mararanasan ng iyong mga anak. Sa iyo, Panginoon, namin ibinabalik ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, lahat po ay magsabi ng Amen. Pwede po ba tayong kumamay ng 5 tao bago tayo umuwi? Sabihin mo sa kanya, kailangan kita. Sabihin mo sa kanya, kailangan mo ako. Amen. Gagamitin po tayo ng lahat ng Panginoon. God bless you and see you on Sunday.